Walang ibang nararamdaman si Camila para sa ex niyang si Ace, kundi galit. Bakit? Nag-cheat lang naman ang magaling na lalaki sa kanya. Nahuli niya itong may ibang kaharutang babae sa isang bar sa US. At masasabi niyang mas maganda siya doon. Sadyang hindi lang makuha ni Ace ang gusto nito sa kanya, which is ang kanyang katawan, kaya siguro ito naghanap ng iba. Kaya kahit ayaw niya nang magbakasyon sa Pilipinas, napasama si Camila sa magulang niya para lang makalimutan niya si Ace. Para kahit papaano, makamove on siya sa lalaki. Kaya ngayon ay nasa bar siya para maglasing. She wants to forget. Nakakailang shot na nga siya nang biglang may lumapit sa kanya. Bella, you're back. Bella? Sino yun? Hindi yun ang pangalan niya. Her name is Camila, kaya sino si Bella? Akmang iiwan niya na sana ang lalaki, ngunit hinawakan nito ang kanyang braso. Leaving again, huh? After what you did? I'm not Bella. Tugon niya rito, ngunit tumawa lang ang lalaki. Hindi ito naniniwala. Hanggang sa may naisip si Camila. What if isuko niya ang sarili niya sa lalaking to para makaganti siya kay Ace dahil sa matindi niyang galit sa lalaki? Napangiti siya sa kanyang naisip, kaya nagtungo sila ng lalaki sa isa sa mga kwarto doon para gawin ang bagay na iyon. Kinabukasan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Camila. Mabigat ang kanyang ulo, parang umiikot ang paligid. Hindi niya agad maalala ang nangyari kagabi. Ngunit nang maramdaman niya ang lamig sa kanyang balat, bigla siyang natauhan. May nakatingin sa kanya. Napalingon siya at doon niya nakita ang lalaki. Nakatayo ito malapit sa kama. Tahimik na nagmamasid sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. Nanlaki ang mata ni Camila. Agad niyang hinila ang kumot at itinakip sa katawan niya. Mabilis na bumangon si Camila. Hinanap niya ang kanyang mga gamit. Nagkalat iyon. Kinuha niya ang mga yon at dali-daling tumungo sa banyo. Pagsara niya ng pinto, tsaka siya napahawak sa kanyang dibdib. Anong ginawa ko? Napapikit siya. Hindi niya alam kung anong kalalabasan ng ginawa niya. Pero ang sigurado, hindi niya kilala ang lalaking nasa labas. Mabilis niyang isinuot ang kanyang damit. Nanginginig pa ang kamay niya. Pagkatapos, huminga siya ng malalim bago lumabas. Ngunit paglabas ni Camila, natigilan siya dahil may mga pulis sa loob ng kwarto. Ano to? Hindi pa siya nakakausad nang may isang pulis ang lumapit sa kanya. Ma'am, hinuhuli namin kayo sa salang pagnanakaw kay Mr. Azrael Montero. Ha? Bakit? Anong pagnanakaw? Hindi siya nito pinatapos. Hinawakan siya sa braso at biglang ipinosas ang kanyang kamay. Sandali, ano bang ginagawa niyo? Wala akong ginawang masama. At anong pagnanakaw? Napatingin siya sa lalaki na nagngangalang Azrael. Ikaw, hindi ako magnanakaw. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Anong ginawa ko? Hindi nga ako magnanakaw. Bella, tigilan mo na. Anong Bella? Hindi ako si Bella. Camila ang pangalan ko. Ngunit umiling lang si Azrael. Dalhin niyo na siya. Utos nito sa mga pulis. Sandali, hindi niyo pwedeng gawin to. Wala naman akong kasalanan. Pilit na kumakawala si Camila, pero mahigpit ang hawak sa kanya. Hinila siya palabas ng kwarto. Patuloy siyang sumisigaw. Patuloy siyang nagpapaliwanag. Nagkakamali kayo, hindi ako si Bella. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ngunit walang nakinig sa kanya. Hanggang sa tuluyan siyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin si Camila sa bintana. Nakatayo pa rin ang lalaki sa labas ng bar. Pagdating sa presinto, agad siyang ibinaba. Maglakad ka. Please, makinig naman kayo sa akin. Hindi ako si Bella. Hindi ko alam kung sino yon. Nagkakamali kayo. Yung magulang ko tinawagan nyo na ba? Ngunit parang wala silang narinig. Dinala siya sa loob. Pinaupo sa isang upuan habang may kinakausap ang ibang pulis. Ilang minuto ang lumipas, lumapit ang isang pulis sa kanya. Pangalan? Camila Russo. Buong pangalan? Ibinigay niya ang buo niyang pangalan. Umaasa siyang kahit papaano maniniwala ang mga ito. Ngunit matapos isulat ng pulis ang sinabi niya, bigla itong napailing. Huwag ka nang magkunwaring hindi ikaw si Bella Santos.
Pinakita nito ang isang larawan ng babae na kamukha niya. Pero sigurado si Camila na hindi siya yun. Anong Bella Santos? Hindi ko kilala ang babaeng nasa picture. Kung sino man ang babaeng yan, wala akong pakialam. Ano ba? Mali kayo nang hinuhuli. At ang magulang ko, tinawagan nyo na ba? Silang magpapatunay na hindi ako ang Bella na sinasabi ninyo. Hindi naman sumasagot ang sinasabi mo. Kaya siguradong nagsisinungaling ka lang. Hihintay na lang natin ang complainant na si Mr. Azrael. Iyong lalaki? Tumango ang pulis. Mas lalong nainis si Camila. Isang gabi lang, isang maling desisyon. At ngayon makukulong siya. Dahil lang napagkamalan siyang ibang tao na kamukhang kamukha niya. Ilang sandali pa, may narinig siyang yabag. Sabay-sabay na palingon ng mga pulis. Dumating ang lalaki. Agad tumayo si Camila. Ikaw, sabihin mo sa kanilang hindi ako si Bella. Hanggang ngayon manlulokot sinungaling ka pa rin. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako si Bella. Hindi kita kilala bago kagabi. Alam mo kung anong ginawa mo kaya wag ka nang magpanggap pa. Hindi ko alam. Sandaling natahimik ang paligid. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumalikod na ito. Ikulong niyo siya. Parang gumuho ang mundo ni Camila. Ano? Hindi. Please, makinig ka naman sa akin. Hindi nga sabi ako si Bella eh. Hindi ko alam kung paano ninakawan ng lalaking yon dahil hindi ko naman alam ang sinasabi niya. Hinila siya ng pulis papunta sa selda. Pasok. Hindi, makinig ka sa akin. Ngunit hindi siya pinatapos. Isinara ang bakal na pinto. Tahimik ang loob ng presinto. Tanging tunog ng yabag ng pulis ang maririnig. Nasa loob ng selda si Camila. Nakaupo sa isang sulok. Nakayuko siya at nakatitig sa sahig. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Dahil nga sa isang gabi lang at padalos-dalos na desisyon, nakakulong siya dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Napahawak siya sa kanyang ulo. Masakit pa rin iyon mula sa alak at stress. Ngunit mas masakit ang galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Sinabi kasing hindi ako si Bella. Maya-maya, may narinig siyang ingay sa labas. May mga boses, parang may nakikipagtalo. Where's our daughter? Agad na napatingin si Camila. Nalalaki ang mga mata niya nang marinig ang pamilyar na boses. Mami! Bigla siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ilang segundo pa, nakita niya ang kanyang mga magulang na kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, isang abogado. Camila! Mami, Daddy! Bakas ang saya sa kanyang boses. Lumapit agad ang kanyang ama sa pulis na naka-duty. Anong ibig sabihin na to? Bakit nakakulong ang anak namin? Sir, hinuli nga po siya dahil sa kasong pagnanakaw. Imposible! Hindi magnanakaw ang anak namin. Nagkatinginan ng mga pulis. Lumapit ang abogado at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Officer, bago kayo magbigay ng anumang paratang, mas mabuti sigurong tingnan niyo muna ito. Binuksan niya ang folder at isa-isang inilabas sa mga dokumento. Birth certificate, passport, identification records. Lahat yan ay nagpapatunay na ang babaeng nakakulong dyan ay si Camila Russo, hindi si Bella Santos. Tahimik ang paligid habang tinitingnan ng pulis ang mga papel. Kita sa mukha nito ang pagkabigla. Attorney, hindi mukhang, sigurado. At kung hindi nyo agad pakakawalan ng kliyente ko, mapipilitan kaming magsampa ng kaso laban sa inyo. Nagkatinginan ng mga pulis, halatang kinakabahan. Attorney, sandali lang po. Walang sandali. Malamig na sabi ng ama ni Camila. Ilang oras nang nakakulong ang anak ko sa maling paratang. Hindi nyo man lang inalam kung tama ang taong hinuli nyo. Buksan nyo ang selda. Agad kumilos ang isang pulis at binuksan ang bakal na pinto. Ma'am, pwede na po kayong lumabas. Mami, naluluhan niyang sabi. Shh, okay na. Nandito na kami. Sorry kung na-late kami, anak. Napapikit si Camila. Hindi na siya nakakulong. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang galit na muli na namang sumiklab sa kanyang dibdib para sa lalaki. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nasa likod ng sasakyan si Camila. Katabi ang kanyang mami. Nakatingin siya sa bintana habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Camila, mahinang tawag ng kanyang daddy.
Gusto mo bang magpaliwanag? Napayuko si Camila. Huminga siya ng malalim. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ang lahat. Anak, hindi ka namin hinuhusgahan. Nagkamali ka, oo. Pero mas mahalaga na okay ka ngayon. Hindi ko na po uulitin. Pagdating nila sa bahay, agad siyang pumasok sa loob. Pakiramdam niya, kailangan niya ng pahinga. Ngunit bago siya tuluyang umakyat sa kwarto, huminto siya at humarap sa kanyang mga magulang. Thank you po, Mommy and Daddy. Ngumiti ang kanyang ama, habang ang kanyang ina lumapit sa kanya at muli siyang niyakap. Magpahinga ka na, anak. Tumango si Camila at umakyat na sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya, agad siyang humiga sa kama. Tumingin siya sa kisame. Ngunit kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, bumabalik pa rin sa isip niya ang nangyari. Ang bar, ang alak, at higit sa lahat, ang lalaking nakakuha sa kanya. Azrael, bulong niya, puno ng galit. Hindi man lang siya nagtanong, hindi man lang niya inalam ang totoo. Paano kung wala akong mga magulang na kaya kong ilabas? Nakakairitang lalaking yun. Samantala sa kabilang banda, kababalik lang ni Azrael sa presinto matapos ang kanyang meeting. Diretso siyang pumasok, seryoso ang mukha niya. Ano kayang ginagawa ng babaeng yun? Sigurado siyang si Bella yun. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang babaeng yun. At kahit pa magkunwari itong hindi siya kilala, hindi siya basta-basta maluloko. Lumapit siya sa isang pulis. Nasaan siya? Sir, umalis na po siya. Ano? Pinakawalan na po namin. Bakit niyo pinakawalan? Sir, nagkamali po tayo. Hindi po siya si Bella Santos. Siya po si Camila Russo. Kinuha ni Azrael ang mga papel at isa-isang tiningnan. Hindi ito si Bella. Hindi ito nagsisinungaling. Hindi siya ang babaeng hinahanap niya. Nanahimik si Azrael. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. What the? Mahina niyang sabi. Sir, ipinakita po ng pamilya niya lahat ng dokumento. Verified po yun. Napahigpit ang hawak ni Azrael sa papel. Naalala niya ang mga sinabi ni Camila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa dibdib. Hindi siya basta nagkamali. At hindi basta-basta. Isang inosenteng babae na napagkamalan lang dahil sobrang magkamukha ang dalawa. Kinagabihan, tahimik ang kwarto ni Camila. Nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame. Hindi pa rin siya makatulog. Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik pa rin sa isip niya ang nangyari. Ang bar, ang lalaki at ang pangalang yun. Bella? Mahina niyang bulong. Napabuntong hininga siya at pumikit sandali. Pero muli siyang napadilat. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ng babaeng ipinakita sa kanya sa presinto. Kamukhang kamukha niya yun. Parang siya mismo. Paanong nangyari yun? Mahina niyang sabi. Umupo siya sa kama at hinawakan ng kanyang ulo. Wala naman siyang kakambal. Sigurado siya doon dahil siya lang ang natatanging anak ng kanyang mga magulang. Kaya imposible. Pero kung ganun, sino si Bella? Napakagat siya sa kanyang labi. Hindi siya mapakali. Hindi naman pwedeng nagkataon lang. Muli niyang naalala ang reaksyon ng lalaki. Kung paano siya nito tiningnan. Kung gaano ito kasigurado. Napahiga siya ulit sa kama at hinila ang unan. Tinakpan niya ang mukha niya. Hindi ko na dapat iniisip to. Hindi ko na siya makikita ulit. Sabi niya sa sarili. Sa kabilang kwarto, gising pa rin ang mga magulang ni Camila. Nakaupo ang Mrs. Russo sa gilid ng kama. Tahimik at nakayuko. Hindi ako mapakali. Nasa harap niya ang kanyang asawa. Nakatayo at nakatingin sa kanya. Paano kung malaman niya? Hindi niya malalaman. Pero napahawak si Mrs. Russo sa kanyang dibdib. Ang daming nangyari ngayon. Paano kung magduda siya? Napailing ang Ginoo at lumapit sa asawa. Umupo ito sa tabi ng babaeng mahal. Hindi ganoon si Camila. Hindi niya tayo pag-iisipan ng kung ano. Hindi ko kaya. Mahinang sabi ni Mrs. Russo. Ayokong mawala siya sa atin. Hindi mangyayari yun. Paano mo nasisiguro? Dahil pinalaki natin siya. Tayo ang nag-alaga sa kanya.
tayo ang naging magulang niya. Pero hindi tayo ang tunay niyang magulang na hindi niya dapat kailangang malaman. Habang kaya pa nating itago, itatago natin. Pero paano kung may maglabas ng totoo? Walang makakaalam at wala ring ibang makakapagsabi. Tahimik ang ginang, pinunasan ang kanyang luha. Mahal na mahal ko ang batang yun. Hindi ko kayang mawala siya. Dagdag pa ni Mrs. Russo sa asawa. Hinila siya ng lalaki at niyakap. Hindi siya mawawala sa atin. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isa. Pero sa kabila ng mga salitang yun, pareho nilang alam. May sekreto sa pagitan nila at kapag nalaman iyon ng mahal nilang anak na si Camila, pwedeng magbago ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Camila. Tahimik ang paligid. Pumasok ang liwanag ng araw sa kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon. Mas magaan na ang pakiramdam niya kumpara kagabi. Tumayo siya at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan niya ang sarili, ang kanyang muka, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong. Kamukha ko talaga siya. Mahina niyang sabi. Hindi niya maintindihan. Imposible. Naglakad siya papunta sa banyo't naghanda. Paglabas niya, dumiretso siya sa ibaba. Nandoon ang kanyang mga magulang. "Good morning anak," bati ng kanyang ina. "Good morning po." Tahimik silang nag-almusal. Ramdam niya ang kakaibang tensyon. Pero pinili niyang wag magsalita. Ayaw niyang sirain ang katahimikan. Pagkatapos kumain ay tumayo siya. "Sa kwarto na po muna ako." Tumango ang kanyang ama. "Kakalimutan ko na lahat ng nangyari kagabi. Hindi na kami magkikita pa ulit. Ayoko na." Tahimik siyang nakahiga at pilit kinakalimutan ang lalaki. Sa kabilang banda, may isang taong hindi mapakali. Si Azrael. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Nakaupo sa kanyang upuan, hawak ang mga dokumento ni Camila. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng mga iyon. "Camila Russo?" Napapikit siya at napasandal sa upuan. Nagkamali siya at hindi lang basta pagkakamali. Naalala niya ang mukha ni Camila habang sumisigaw ito. Magkamukha sila. Hindi normal yun. Hindi pwedeng ganun lang. Posibleng may koneksyon ng dalawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Hindi pa to tapos. Kailangan kong humingi ng tawad sa babaeng yun. Mahina niyang sabi at sa pagkakataong yun, dalawang taong hindi mapakali. Isang babae na pilit kinakalimutan ng lahat at isang lalaki na ang tanging gusto lang mapagbayad ang babaeng nagkasala sa kanya. Nang araw na yun, hindi inaasahan ni Camila na may lakad pala sila kinabukasan. "Anak, ready yourself. May pupuntahan tayo mamaya," sabi ng kanyang ina habang kumakatok sa pinto ng kanyang kwarto. "Saan po tayo pupunta?" "Birthday party ng kaklase ng daddy mo noon. Na-invite tayo nang muli silang magkita ng daddy mo." Napabuntong hininga si Camila. Wala siyang ganang lumabas. Gusto niya na lang manatili sa kwarto pero wala siyang magawa. Siguradong naka-oo na ang daddy niya at nakakahiya naman kung hindi sila pupunta ng dahil lang sa kanya. "Okay, mami." Makalipas ang ilang oras, nasa loob na sila ng isang malaking bahay. Maraming tao, may ilaw, may musika at may mga katulad nilang bisitang halatang mayayaman. Tahimik lang si Camila habang nakasunod sa kanyang mga magulang. Nakasuot siya ng eleganteng damit tulad ng ibang naroroon. "Ngumiti ka naman, iha," bulong ng kanyang ina. Pinilit niyang ngumiti kahit kaunti. Habang naglalakad sila papasok, may isang mag-asawa ang lumapit sa kanila. "Russo," masayang bati ng lalaki. "Montero," sagot naman ng kanyang ama. Halatang nagulat pero masaya. Natigilan si Camila. "Montero?" Dahan-dahan siyang napatingin sa mag-asawa. Pamilyar ang apelyido ng mga ito. At bago pa siya makapag-isip, napansin niya ang reaksyon ng mag-asawang Montero. Bigla silang natahimik, nakatitig sa kanya. "Anak niyo ba ito?" Napatingin ang kanyang ama sa kanya. "Bakit ganyan ang mukha niyo ng asawa mo?" Hindi sumagot ang ginang. Nakatingin lang ito kay Camila. Parang hindi makapaniwala. "May kamukha siya," dagdag ni Mr. Montero.
Mama, mahina niyang tawag pero bago pa makasagot ang kanyang ina, Mama, Dad, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Nanigas ang katawan ni Camila. Dahan-dahan siyang napalingon at doon niya nakita ang lalaki, si Azrael. Nanlaki ang mga mata nito nang siya ay makita. Camila? Bulong nito't hindi makapaniwala. Napatingin ang mga magulang ni Azrael sa kanya. Habang ang mga magulang naman ni Camila, tahimik lamang pinagmamasdan ang nangyayari. Azrael, anong ibig nitong sabihin? Tanong ng ina nito. Huminga ng malalim si Azrael bago nagsalita. Ma'am, Dad, hindi siya si Bella. Napagkamalan ko siya. Magkamukha sila. Kaya pinahuli ko yung sinabi ko sa inyo na nahuli na si Camila. Siya yung pinahuli mo. Napagkamalan mo rin ba? Dagdag pang tanong ng daddy ni Azrael. Yes, Dad. Magkamukha naman talaga sila. Huminga ng malalim ang ama ni Camila. Pilit pinipigilan ng galit. Samantala, ang mga magulang ni Azrael ay nagkatinginan. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi ng ina ni Azrael, nakatingin sa mga magulang ni Camila. Tumango ang ama ni Camila at sa pagkakataong yon, naiwan sina Camila at Azrael. Ramdam ang tensyon sa kanilang pagitan. Hindi ito pinansin ni Camila. Tumalikod siya at naglakad palayo pero sinundan siya ni Azrael. Camila please. Ano pa bang kailangan mo? Gusto ko lang magpaliwanag. Magpaliwanag? Ngayon? Tahimik si Azrael. Dahan-dahan siyang lumingon. Galit ang mga mata niya. Pinakinggan mo ba ako nang magpaliwanag ako na hindi ako si Bella? Nagpakulong ka ng babaeng wala namang kasalanan sa'yo. I know and I'm so sorry. Sorry, yun lang? Napagkamalan kita dahil magkamukha kami. Alam ko na yun. Ex ko siya. Niloko niya ako at ninakawan. Akala ko ikaw siya. Same face, same eyes, same everything. Tapos? Galit ako at hindi ako nakapag-isip. Hindi ko kasalanan yun. Alam ko naman yun. Hindi ko problema yung ex mo. Huminga ng malalim si Camila. Alam mo, wala na akong pakialam. Gusto ko nang kalimutan lahat. Ikaw, yung nangyari. Ang kailangan mong gawin, hanapin mo yung totoong Bella. Siya yung nanloko sa'yo at hindi ako. Sana mahanap mo siya. At sana mapanagot mo siya. At sana maging okay ka na pagkatapos nun. Naiwan si Azrael sa kinatatayuan niya. Walang imik, mabigat ang pakiramdam. Napamura siya ng mahina. Hindi pa nga niya napapanagot ang tunay na may sala. May naagrabyado pa siyang iba. At hindi lang basta iba. Isang babaeng walang kasalanan. Isang babaeng kamukha ng dating mahal niya. Kailangang mahuli ka na, Bella, para wala ka nang mabiktimang iba. Hindi pa tapos. Hindi pa talaga. At sa pagkakataong yun, mas naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Kailangan nang mahanap si Bella at kailangan niyang itama ang kanyang mali at sa pamamagitan yon ng pagbawi sa babaeng kanyang naipakulong. Tahimik ang biyahe nila Camila pa uwi. Walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng makina ng sasakyan at ang mahinang paghinga ni Camila ang maririnig. Nakatingin siya sa bintana pero hindi niya talaga nakikita ang daan. Abala ang kanyang isipan. Camila. Mahinang tawag ng kanyang mami. Anak. Dahan-dahan siyang napalingon. Nakita niya ang mata ng kanyang ina. Parang kanina pa ito umiiyak. May gusto kaming sabihin. Dagdag ng kanyang daddy. Seryoso ang boses. Biglang kumabog ang dibdib ni Camila. Ano yun, mami? Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Parang may pinagdadaanan na mabigat. Pagdating nila sa bahay, walang nagsayang ng oras. Diretso sila sa sala. Walang umakyat, walang nagbihis, walang nagpalit ng kahit ano. Umupo ka muna, anak. Sumunod naman si Camila. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Nakaharap sa kanila. Nakakabingi ang katahimikan. Hanggang sa... Camila. Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Napatingin siya rito. May kailangan kang malaman. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Camila. Ano naman ang kailangan niyang malaman? Ano po yun?
Napahawak sa kamay ng mami niyang daddy niya na parang nagbibigay lakas. Hindi namin talaga balak na sabihin sa iyo to at gustong itago na lang habang buhay. Panimula ng kanyang mami, nanginginig ang boses. Pero dahil sa mga nangyayari, Dagdag ng kanyang daddy. mas mabuting malaman mo na ang totoo. Napaupo ng maayos si Camila. Ano po ang totoo? Hindi ka namin tunay na anak. Parang huminto ang mundo ni Camila. Nanlaki ang mata niya. Hindi, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya sa nanginginig na boses. Napaluha ang kanyang mami. We're so sorry, my daughter, for not telling you this ng mas maaga. Hindi ka namin tunay na anak. Hindi, joke lang to, di ba? At may kakambal ka. Tuluyang nang nabasag ang mundo ni Camila. Kambal? Biglang pumasok sa isip niya ang muka sa larawan, si Bella. Siya yung... Oo, siya ang kambal mo, si Bella. Napahawak si Camila sa kanyang dibdib. Dad, ang tunay mong ama, ang dati naming driver. May asawa siya at nagkaanak sila ng kambal. Pero hindi nila kayang buhayin kayong dalawa. Kaya naman, hindi na natuloy ng kanyang inang sasabihin. Kaya ibinenta nila ako sa inyo. Minahal ka namin, totoo yun. Hindi ka namin itinuring na iba. Nakita niya kung gaano nasasaktan ng kanyang ina. Kung gaano ito natatakot. Bigla siyang natahimik. Naalala niya ang lahat. Lahat ng pag-aalaga. Lahat ng pagmamahal. Lahat ng sakripisyo. Hindi iyon peke. Hindi iyon binili. Totoo yun. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad, palapit sa kanyang mami. Natakot ba kayo? Natakot ho ba kayo mawala ko sa inyo? Hindi na nakapagsalita ang mami ni Camila. Tumango lang ito habang umiiyak. Dahan-dahan itong niyakap ng mahigpit ni Camila. Anak, patawad. Wala kayong kasalanan. Napapikit siya. Masakit, oo. Pero hindi niya kayang magalit. Hindi sa mga taong nagpalaki sa kanya. Hindi sa mga taong nagmahal sa kanya ng totoo. Salamat dahil kayo ang naging magulang ko. Mas lalong humigpit ang kanilang pagkakayakap. Lumapit din ang kanyang ama at niyakap silang dalawa. At sa gitna ng sakit, may pagmamahal pa rin. Samantala sa kabilang bahay, hindi rin mapakali si Azrael. Magkamukha sila dahil kambal sila? Yes, iho. Yun ang sabi ng mga magulang niya. But I have something to tell you, Dad. Napatingin ang mami at daddy ni Azrael sa kanya. Nag-atubili siya sandali pero sinabi niya rin naman. May nangyari sa amin ni Camila bago siya ipahuli. San, alam mo ba ang ginawa mo? Napayuko si Azrael. Kapag nalaman ito ng ama ni Camila, baka kung anong magawa sa'yo nun. Pananagutan ko, pero mas importante, kailangang mahanap si Bella. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang dahil ngayon mas malinaw na ang lahat. Kinabukasan, tahimik ulit ang hapagkainan sa bahay ni na Camila. Pero iba ang pakiramdam, mas magaan kahit papaano. Daughter, tawag ng kanyang ama. Kung gusto mong bumalik na sa US, pwede tayong bumalik. Hindi agad nagsalita si Camila. Hindi muna, Dad. Sigurado ka ba? Gusto ko munang magbakasyon. Dito na po muna ako habang kinakalimutan ko lahat. Napatingin ang kanyang mami at daddy sa isa't isa. Walang pagtutol. Kung yan ang gusto mo, anak, kung saan ka mas okay. Ngumiti ng bahagya si Camila. Madilim ang kwarto. Tanging ilaw mula sa isang maliit na lamp ang nagbibigay liwanag sa mukha ni Bella. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng alak habang nakatitig sa kawalan. Pero bigla siyang napatawa. Isang mahina pero mapait na tawa. So, may kambal pala ako. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman niya sa mga magulang na may kakambal pala siya na ibinenta ng ama niya sa amo nitong mayaman noon. Ang galing! Mayaman siya samantalang ako ganito. Napabuntong hininga siya at uminom ng alak. Muling pumasok sa isip niya ang kanyang ina. Ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon. Yung kakambal mo, anak ng mayamang pamilya ngayon. Napatawa ulit si Bella. Talaga?
Paano kung ako ang ibinenta? Kung ako ang napunta doon, di sana, hindi ko kailangang gawin lahat ng to. Hindi ko kailangang manloko ng tao. Hindi ko kailangang magnakaw. Kung ako yung pinili, di sana ako yung may magandang buhay. Pero hindi. Siya ang pinalad at ako ang naiwan. Pero maya-maya, ngumiti si Bella, isang mapanganib na ngiti. Pero okay lang, kasi ngayon, pwede ko nang kunin yon. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang envelope. Binuksan niya iyon at inilabas ang mga litrato. Isa-isa niya iyong tiningnan at doon nakita niya ang muka. Sarili niya pero hindi siya. Si Camila nasa isang party, nakasuot ng elegante kasama ang mga magulang nito. Wow, ang saya ng buhay mo ah. Hindi mo alam, ako yung dapat na nasa pwesto mo. Tiningnan pa niya ang ibang litrato. May isang litrato ang nakapagpatigil sa kanya. Siya? Bulong niya. Si Azrael nasa litrato kasama si Camila. Ngayon niya lang binuksan ang envelope na yun. Yun palang sinasabi ni Simon sa kanya na kailangan niyang malaman. Hindi nga. Ang liit ng mundo. Na-meet mo na pala siya. Umupo ulit si Bella. Tapos ako yung nanloko sa kanya. Hindi ko naman siya minahal. Kinuha ko lang yung tiwala niya para maisahan ko siya. At nagawa ko naman. Hanggang sa may mga braso ang yumakap sa kanya mula sa likod. Napahinto si Bella. Isang halik ang dumampi sa leeg niya. Thinking about something? Mahinang bulong ng lalaki. Dahan-dahan siyang humarap. Si Simon na may ngiti sa labi. About her, sagot ni Bella. The twin? Yun palang sinasabi mo kanina. I told you, I have a surprise for you. Mayaman siya, maswerte. At ikaw, mas magiging maswerte ako. I like that. Napangisi si Simon. May plano ka na ba? Meron. Kukunin natin siya. As expected. Tapos, ipapatubos natin sa mayayaman niyang magulang. Galing mo talaga. Magaling tayo. At sa pagkakataong to, akin ang buhay na dapat sa akin. Bulong ni Bella. At ako nang bahala sa lahat. Alam ko, yumakap si Bella kay Simon. At hindi tayo papalpak. Hindi kailanman. Tumahimik ang kwarto, pero sa katahimikang yon may nabubuong plano. Isang plano na magbabago sa lahat. Isang plano na maglalapit sa dalawang mundong matagal nang pinaghiwalay. Isang kambal na hindi alam ang paparating at isang kambal na handang kunin ng lahat. At sa likod ng lahat ng yon, dalawang taong handang gawin ng kahit ano para sa pera, para sa kapangyarihan. 3 linggo na ang lumipas matapos ang lahat ng nangyari. Tahimik ang buhay ni Camila, pero kahit ganon, hindi pa rin siya mapakali. May kakaiba siyang nararamdaman. Madalas siyang nahihilo. Bigla na lang siyang napapagod kahit wala naman siyang ginagawa. At kung minsan, parang nasusuka siya. Nakaupo siya sa kama, hawak ang tiyan niya. Hindi naman siguro, hindi pwede. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Kailangan kong makasigurado. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Pagbaba niya ng hagdan, nandoon ang 2 bodyguard niya. Simula nang nalaman ng tungkol sa kanyang kakambal na magnanakaw, hindi siya pinapayagan ng daddy niya na lumabas na mag-isa. Baka daw kasi higit pa sa pagnanakaw ang kaya ng kanyang kakambal. Ma'am, saan po kayo pupunta? Sa convenience store lang. Sasamahan ka na namin, ma'am. Tumango si Camila. Paglabas nila ng bahay, napansin niya agad ang isang sasakyan sa malayo. Hindi na bago iyon sa kanya. Azrael? Bulong niya sa sarili. Sa loob ng 3 linggo, palagi na lang itong nandyan. Hindi man siya kausapin pero ramdam naman niya. Binabantayan siya. Alam ang bawat galaw niya. Napailing si Camila. Naalala niya nung kinausap niya ito. Tigilan mo na ako. Sabi niya sa araw na yun. Ayaw pa nga nito nung una. Pero nung ang daddy niya nang nagsalita, napilitan din itong tumigil. Pero kahit ganon, hindi pa rin ito tuluyang nawala. Nagmamasid pa rin. Pagdating sa store, pumasok siya kaagad. Tahimik ang loob, kaunti lang ang tao. Kailangan ko lang makasigurado.
Sabi niya sa sarili at dahan-dahan niyang kinuha ang piti. Habang hawak iyon, parang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi pa naman sigurado. Pagkatapos, pumunta si Camila sa counter. Tahimik siyang nagbayad. Hindi siya mapakali habang naghihintay. Parang ang bagal ng oras. Madilim na nang lumabas siya. Nandoon ang mga bodyguard niya. Uwi na tayo. Tumango ang mga ito. Naglakad siya papunta sa sasakyan nang biglang may sumulpot na mga lalaki. "Ma'am!" Sigaw ng bodyguard pero huli na. Hinawakan na si Camila. "Bitiwan niyo ako!" "Hoy!" Sigaw ng bodyguard. Nagkakagulot may suntukan. Pero may isang lalaki ang lumapit kay Camila. May hawak na panyo. Nanlaki ang mata niya. "Hindi!" Sigaw niya pero tinakip iyon sa ilong niya. Lumalabo ang paningin niya. Naririnig pa niya ang sigawan. Ang mga yabag, ang gulo. Pero unti-unting nawawala ang lahat. Hanggang sa may narinig siyang boses. "Dahan-dahan lang. Huwag niyo muna siyang saktan." Gusto niyang imulat ang mata niya pero hindi niya kaya. "Ang ganda niya." Dagdag ng boses. "Parang ako lang." Parang may pumasok sa kanyang isipan pero hindi niya maabot hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa isang madilim na lugar, dahan-dahang inilapag si Camila sa isang bangkuan. Walang malay, nakatayo sa harap nito si Bella. Sa wakas, lumapit siya at tinitigan niya ang mukha ni Camila. Sarili niyang mukha pero ibang buhay. "Ikaw pala, ang swerte mo. Ang sarap siguro ng buhay mo, no? Mayaman, may pamilya, may nagmamahal. Samantalang ako ganito." Lumapit si Simon sa kanya. "Okay ka lang ba?" "Mas okay ako ngayon dahil nandito na siya." Tahimik ang paligid pero sa katahimikang yon may masamang plano. Isang plano na sisira sa lahat at sa susunod na paggising ni Camila hindi na siya malaya, hindi na siya ligtas dahil wala siyang kaalam-alam na ang kumuha sa kanya ay sarili niyang kakambal. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Camila. Masakit ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang gumalaw pero hindi niya magawa. Napansin niya agad. Nakatali siya at nakagapos ang mga kamay at paa niya sa isang bangkuan. "Ano to?" Bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa paligid. Lumang gusali at tahimik. Hanggang sa may narinig siyang yabag. Dahan-dahan siyang napatingin sa harap. At doon, nanlaki lalo ang mata niya. "Ikaw?" Nakatayo sa harap niya si Bella. Pareho sila ng muka, pareho ng itsura, pero magkaiba ng tingin. Malamig ang mata nito. "Gising ka na pala," sabi ni Bella. "Ikaw ang kakambal ko?" Sa wakas nalaman mo rin. Napailing si Camila. Ibig sabihin, ikaw may gawa na to?" Nanginginig niyang tanong. Tumawa si Bella. "Ang talino mo naman pala. Pinadukot kita. Bakit mo ginawa to? Para sa pera? Dahil sa mga magulang mo? Dahil alam naming magbabayad sila?" "Balo ka," sabi niya, ngunit napangisi lang si Bella. "Hindi pa yun ang masaya. Si Azrael ang tinawagan namin." "Bakit siya?" "Kasi kilala na namin siya. Tutulungan ka nun, magbibigay din yun. Kaya sa kanya kami tumawag para ipaalam sa mga magulang mo." Hindi pwede." "At bakit? May pakialam ka sa kanya?" Hindi agad nakasagot si Camila. Nag-aalala siya kay Azrael, kaya masama ang tingin niya sa kakambal. Napansin iyon ni Bella at doon, isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Camila. "Huwag mo akong tignan ng ganyan. Akala mo ang bait mo? Pareho lang tayo." "Hindi tayo pareho." Mahina pero diretso niyang sabi. Biglang natahimik si Bella. "Sige, magsalita ka lang. Basta, yan na ang mga last words." Samantala, galit na galit si Azrael. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Sinuntok niya ang gilid ng kotse. Kasalanan niya. Dapat hindi niya iniwan si Camila. Dapat binantayan niya ito. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ng may gawa na to. Madiin niyang sabi. Kasama niya sa sasakyan ang mga magulang ni Bella. Tahimik ang mga ito. Malapit na tayo, sabi ng isang pulis.
Tumango si Azrael. May isang tauhan ang nagsuplong. Alam nila kung nasaan ang hideout at sigurado daw ito na doon lang dadalhin si Camila. Sa loob ng hideout, tahimik si Camila. Nakatali pa rin. Nahihilo pero pinipilit niyang maging gising. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang mabuhay. Nang biglang may narinig siyang ingay. Mga yabag, sigawan, putok, nanlaki ang mata niya. Ano yun? Pulis, huwag gagalaw! Sigaw mula sa labas. Nagkatinginan ng mga lalaki. Boss! Sigaw ng isa. Lumabas si Bella. Anong nangyayari? Pero huli na. Sunod-sunod ang pagpasok ng pulis. Napalibutan ng lugar. Hinuli ang mga lalaki. Maging ang totoong nobyo ni Bella. Bella, takbo! Sigaw ng leader. Pero hinarang sila ng pulis. Nanlaban pa sila pero wala na. Si Azrael, mabilis na pumasok sa loob. Camila? Napalingon si Camila. Azrael? Mahina niyang sabi. Mabilis itong lumapit at agad siyang kinalagan. Okay ka lang ba? Sasaktan ka nila. Bulong ni Camila. Umiling si Azrael. Azrael? Camila? Ngunit tuluyan siyang nawalan ng malay. Camila! Sigaw ni Azrael. Agad siya nitong sinalo. Mahigpit ang hawak nito kay Camila. Mabilis itong lumabas ng building. Kasama ang mga pulis habang buhat-buhat si Camila. Hindi siya papayag na hindi mabulok sa kulungan ng kakambal nitong si Bella. Dinala agad si Camila sa hospital. Si Azrael mismo ang nagdala kasama ang mga magulang ni Camila. Pagdating sa hospital, agad siyang inasikaso ng mga doktor. Minor injuries lang po. May pasa at stress. Napabuntong hininga si Azrael. Hindi niya inalis ang tingin kay Camila. Nakahiga ito sa kama. Wala pang malay pero buhay naman at sapat na iyon para sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Camila. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Puting kisame, amoy hospital. Napatingin siya sa gilid at nandoon si Azrael. Gising ka na. Nasaan ako? Nasa hospital. Okay lang ako. Pwede na akong umuwi. Camila. Okay lang ako. Wala na siyang balak magtagal doon. Ayaw niya sa amoy ng hospital. Okay, sige. Hindi nagtagal, pauwi na rin siya kasama ang kanyang mga magulang at si Azrael. Pagdating sa bahay, agad siyang inalalayan ng kanyang mami. Anak, magpahinga ka. Gagamutin ko yung mga pasa mo. Okay po. Tahimik siya habang ginagamot siya ng kanyang ina. Si Azrael naman hindi nagtagal. Kailangan ko na munang umalis. Saan ka pupunta? Tatapusin ko to. Si Bella, hindi pwedeng makalaya pa sila. Sige, tumango si Camila. Pero siguraduhin mong mangyayari ang nais mo bago ka bumalik dito. Hindi na sila makakatakas. Tahimik ang kwarto ni Camila ng gabing yun. Nakahiga siya sa kama. Pero gising ang kanyang isip. Naalala niya si Azrael. Yung mukha nito, yung pag-aalala sa mata nito, yung paki nito sa kanya. Bakit ganun? Parang ayoko nang mawala siya sa paningin ko. Hindi niya maamin sa sarili. Pero alam niya, may nararamdaman na siya para kay Azrael. Camila, ano bang nangyari sa'yo? Bulong niya sa sarili. Hindi mo siya dapat iniisip. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng kanyang mami. Anak, ito. May hawak itong maliit na kahon. Napatingin si Camila. Ano po yan? Pregnancy test. Mami, kailangan lang nating makumpirma. Napabuntong himinga si Camila. Wala siyang nagawa. Pumayag siyang gamitin yun. Yun naman din talaga ang dahilan kaya siya umalis kahapon para bumili ng PT. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob pa rin ng banyo si Camila. Hawak ang test. Lumipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang tiningnan. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya makapaniwala. Positive, I'm pregnant. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi alam kung matutuwa siya o matatakot. Sa labas ay nag-aabang ang kanyang mga magulang. Anak, positive. Mahina niyang sabi, sandaling katahimikan ng nanaig. Magiging lolo't lola na kami ng daddy mo. Magkakaapo na kami.
Thanks God. Ngumiti ng pilit si Camila. Kinagabihan, nakatingin siya sa kisame. Buntis ako. Napahawak siya sa tiyan niya at biglang pumasok sa isipan niya si Azrael. Kung sasabihin niya ba o hindi. Paano kung magalit siya? Paano kung hindi niya tanggapin? Tahimik ang kwarto. Pero sa isip niya, mas maraming tanong kaysa sa sagot. Walang ibang tumatakbo sa isip niya, kundi si Azrael sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Ang sabi niya nung una, gusto niya itong kalimutan ang nangyari. Ngunit ano ba ang kanyang magagawa kung nanatili na ito sa kanyang sistema at hindi niya na magawa pang kalimutan? Ngayon pa na nagbunga ng nangyari sa kanilang dalawa. Ilang araw ang lumipas, walang paramdam si Azrael, walang bisita. At kahit pilit na hindi isipin ni Camila ang lalaki, hinahanap pa rin ito ng kanyang puso. Isang umaga, abala ang buong bahay. May mga maleta sa sala, may mga gamit na nakaayos. Mukhang may aalis. Nakatayo si Camila sa gilid, hindi makatingin sa kahit kanino. Sigurado na ba kayo? Tanong ng kanyang daddy. Tumango naman ng kanyang mami. Babalik muna tayo sa US. Walang imik si Camila. Wala siyang sinasabi pero ramdam ng lahat. Hindi siya sigurado kung gusto niya na nga bang bumalik. Nang biglang may pumasok sa pinto, mabilis ang lakad at agad napatingin ng lahat dito. Si Azrael, huminto ito sa gitna, napatingin sa paligid, sa mga maleta, at huli, kay Camila, hindi makatingin sa kanya, parang umiiwas. Anong nangyayari? Tanong ni Azrael. Walang sumagot agad. Aalis na kami. Sabi ng daddy ni Camila, parang may tumama kay Azrael. Aalis? Totally aalis? Tahimik pa rin si Camila. Hindi ito makatingin. Lumapit si Azrael ng dahan-dahan. Camila, please. Huwag mo kong iwan. Doon lang ito napatingin. Nagtagpo ang mata nila. Pareho silang walang masabi sa isa't isa. Pero puno ng nararamdaman. Bakit? Tanong ni Camila. Akala ko tinigilan mo na ako. Kaya bakit ka nandito? Dahil gusto kitang ligawan. Nanlaki ang mata ni Camila. Totoo ba? Oo, hindi na ako mawawala pa. Dahil naayos ko nang dapat na ayusin. Tinitigan siya ni Camila. Dahil lang ba sa nangyari sa atin, kaya ka ganyan? Hindi lang dahil doon. Pareho tayong nasaktan. Alam kong niloko ka. Nalaman ko sa magulang mo. Habang ako nilokot ninakawan. Kaya siguro tayo pinagtagpo. Tahimik si Camilang siya'y pinapakinggan. Alam niyang ramdam nito ang kanyang sinasabi. Sandaling katahimikan. Huminga ng malalim si Camila. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? I'm pregnant. Napamaang si Azrael. Hindi makapaniwala. Ano? Buntis ako, Azrael. Seryoso? Magkakaanak na tayo? Oo. Mas lalo siyang sumaya. Pero biglang tumigil si Azrael. Parang may naalala. Unti-unti siyang lumayo. Napatingin naman siya rito. Camila, I'm still sorry. Bakit? Sa ginawa ko. Pinakulong kita. Paano kung hindi ka mayaman? Paano kung hindi ka agad nakalabas? E di sa loob ng kulungan lalaki ang anak natin. Okay na yun. Past na yun. Pero aalis pa rin kami. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Azrael. Hindi pwede. Kung aalis ka kasama ako. Ano? Sasama ako, Camila. Anak? Tawag ng kanyang mami. Napatingin silang dalawa. May desisyon na kami. Kinabahan si Azrael sa sinabi ng kanyang daddy. Hindi na muna kami aalis. Nanlaki ang mata ni Camila. Dad, mag-stay muna tayo rito. Napangiti si Camila. Gusto ko rin po yun. Napatingin siya kay Azrael na parehong may ngiti sa labi. Nagkatitigan sila. Pareho na nilang alam na hindi na nila kayang itanggi. May nararamdaman na sila sa isa't isa. Sa sobrang saya ni Azrael, pakakasalan kita. Ha? Seryoso ako, Camila. Ang bilis mo naman yata. Hindi na ako makapaghintay. Sigurado na ako. Siguro nga, si Bella muna ang nakilala ko pero ikaw,
Ikaw ang para sa akin. At ikaw din. Mahina nitong sabi. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa sakit, sa pagkakamali, natagpuan nila ang isa't isa. At ngayon, sigurado na sila. Sila ang para sa isa't isa. Tahimik ang umaga. Maagang nagising si Camila. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakatingin sa kanyang sarili. Hinawakan ng tiyan niya. Magiging okay din lahat. Huminga siya ng malalim. May pupuntahan sila ngayon ni Azrael, ang tunay niyang mga magulang, at alam naman iyon ng kanyang magulang. Pinayagan siya ng mga ito. Wala nang takot nila dahil alam naman nilang babalik siya. Kasama niya si Azrael sa sasakyan. Tahimik lamang itong nagmamaneho. Napansin niyang hindi mapakali si Azrael. Okay ka lang? Sigurado ka ba dito, Camila? Gusto mong sumama ko sa loob? Hindi na, ako na lang. Gusto ko silang kausapin. Maghihintay ako dito. Tumango si Camila at bumaba na nga siya. Lumang bahay pero may kakaibang pakiramdam. Dahan-dahan siyang pumasok at doon naabutan niya ang kanyang mga magulang. Nagiinom, naghiyosi. Magulo ang paligid. Napahinto si Camila. Ganito pala. Napatingin ang kanyang ina. Oh, bumalik ka na. Parang walang nangyari. Parang walang kasalanan. Anong kailangan mo? Gusto ko lang kayong makausap. Tumawa ang kanyang ama. Para saan pa? Wala namang kwenta yan. Napatingin sa kanila si Camila. Doon niya naintindihan. Kaya pala ano? Kaya pala naging ganun si Bella. Hindi niyo siya nagabayan. Hindi niyo siya naalagaan. Mas pinili niyo ang bisyo. At ano ngayon? Buhay namin to. Parang may kumurot sa puso ni Camila. Hindi niyo ba pinagsisisihan? Hindi. Hindi namin pagsisisihan na binenta ka namin. Parang may sumabog sa loob ni Camila. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya makapaniwala. Pero naintindihan niya. Wala siyang makukuhang sagot dito. Walang pagbabago. Walang pagsisisi. Wala na akong sasabihin. At wala na rin akong babalikan dito. Hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng bahay at hindi na siya bumalik pa. Pagbalik ni Camila sa sasakyan, napatingin sa kanya si Azrael. Okay ka lang ba? Okay lang. May isa pa akong gustong puntahan. Saan? Kay Bella. Sigurado ka ba? Pagdating sa kulungan, dahan-dahang naglakad si Camila. At doon, nakita niya si Bella. Nasa loob ng rehas, pero matigas pa rin ang tingin. Bella, tawag niya rito. At bakit ka nandito? Tiningnan lang kita. Hindi na kailangan. Tigilan mo na to. Magbago ka na. At para saan? Para magbago ako? Para sa sarili mo at para sa future mo. Umiling si Bella. Wala na akong future. Mali na lahat. Napabuntong hininga si Camila. Hindi pa huli lahat. Tutulungan kita. Pag nakalaya ka, tutulungan kitang magsimula ulit. Tapos tumawa si Bella. Mahina pero masakit pakinggan. Hindi na ako magbabago. Ganito na ako. Umalis na kayo. Napatingin si Mila sa kanyang kakambal. Bella, umalis na kayo. Okay, aalis na kami. Paglabas niya, kasama niya si Azrael. Tahimik silang naglalakad hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Habang nasa biyahe, napatingin si Camila sa bintana. Paano kaya kung... Ano yun? Kung kaming dalawa ni Bella ang napunta kala Mami. Kung maayos kaming lumaki, siguro maganda ang buhay namin. Pero hindi nangyari. May mga magulang talaga na hindi dapat naging magulang. Naawa ko sa kanya. Pero siya rin ang pumili ng landas niya. Napatingin si Azrael sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Nandito ako, Camila. Alam ko naman yun. Lumipas ang mga araw, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Hindi sila nagmadali, pero sigurado sila. Sa bawat usapan, sa bawat tingin, mas lumalalim ang nararamdaman nila. Alam mo, sabi ni Camila isang gabi. Ano? Tanong naman ni Azrael. Ang swerte ni Bella sa'yo. Pero sinayang niya. Dahil ikaw talaga ang para sa akin.
Lumapit si Azrael sa kanya. Naalala niya ang lahat. Ang sakit, ang galit, pati ang pagkakakulong niya. Pero nakikita niya ang pagsisisi ni Azrael. Hanggang ngayon at sapat na yun. Hinawakan ni Camila ang tiyan niya. Hindi na siya makapaghintay. Sa kasal nila, sa bagong simula, at sa anak nila. Ready na ako. Bulong niya at panatag na ang kanyang puso. Makalipas ang 2 taon, masaya ang umaga sa bahay ni na Camila at Azrael. Puno iyon ng saya. Maagang nagising si Camila. Pagmulat pa lang ng mata niya, ngumiti na siya. Katabi niya si Azrael at sa gitna nila ang anak nila. 1 taong gulang na. Mahimbing ang tulog. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Good morning. Bulong niya. Napangiti si Azrael kahit nakapikit. Good morning, wifey. Napangiti si Camila. Ganito na ang buhay niya ngayon. Masaya kasama ang kanyang anak at ang kanyang asawa. At kung minsan, dinadalaw sila ng kanilang mga magulang. Hindi niya na binalikan ng nakaraan. Hindi na siya nakabalita sa kanyang tunay na mga magulang. Pinabayaan niya na ang mga ito. Ganoon din kay Bella. Ilang beses niya itong sinubukang tulungan. Pero palagi siyang itinataboy. Kaya tumigil na din siya. Hindi niya napipilitin ng mga taong ayaw magbago. Sa halip, nag-focus siya sa mga taong nandyan para sa kanya. Sa kanyang mami at daddy. Sa mga taong tunay na nagpalaki sa kanya. Sa mga taong nagmahal sa kanya. At ngayon, nadagdagan pa si Azrael at ang mga magulang nito. Lahat sila mahal siya. Tinanggap siya at inalagaan. Mami, baba na po tayo. Nasa kusina siya naghahanda ng pagkain. Masaya siyang gumagawa ng mga simpleng bagay. Pagluluto, pag-aalaga at pagiging ina. Coming, sagot ng kanyang mami. Dumalaw kasi ang mga ito. Ilang saglit lang, puno na ang mesa. Masaya silang kumakain. May tawanan, may kwentuhan. Ganoon ang pamilya. Matapos ang lunch, lumapit si Azrael sa kanya. Pagod ka na ba? Umiling si Camila. Hindi naman ako napapagod pagdating sa inyo. Masaya siya na kahit pagod minsan, masaya siyang pinaglilingkuran ng kanyang pamilya. Hinawakan ni Azrael ang kamay niya. Salamat. Para saan naman yan? Para sa lahat. Naku, dapat nga akong magpasalamat eh. Nag-stay na sila sa Pilipinas. Hindi na tulad noon na bakasyon lamang. Dito na sila tumira. Dito na nila binuo ang kanilang pamilya. At dito rin sila masaya. Isang hapon, naglalaro si Camila kasama ang anak nila ni Azrael. Tawa ito ng tawa. Baby, tawag niya. Napangiti siya. Hindi niya akalain na darating siya sa ganitong buhay, na magiging ganito siya kasaya. Sa isang sulok ng isip niya, naalala niya si Ace, ang kanyang ex, yung taong nanloko sa kanya. May dahilan talaga lahat. Hindi sila para sa isa't isa pero wala na siyang mahihiling pa. Kumpleto na siya. May pamilya na siya. May asawa, may anak. May mga taong nagmamahal sa kanya. Isang gabi, magkatabi sila ni Azrael sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. Malamig ang hangin. Hinawakan niya ang kamay nito. Alam mo, ano? Tanong ni Azrael. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Ako rin, kung hindi nangyari yun, hindi kita makikilala. Hindi sana kita magiging asawa. At hindi kita mamahalin. Napangiti si Azrael. Hindi kita pakakasalan. Napatawa si Camila. Pero ngayon, masaya na ako. Hinawakan niya ang dibdib nito. Dito na ako nakulong. Napakunot ang noo ni Azrael. Saan? Sa bisig mo at sa pagmamahal. Napatawa si Azrael. Niyakap siya nito ng mahigpit. At hindi na kita palalayain. Biro nito, kaya napangiti si Camila. Ayoko na ring maging malaya. Sa yakap ni Azrael, naramdaman niya ang seguridad, ang pagmamahal, ang tahanan. Sigurado siya. Ito na ang buhay na gusto niya. Ito na ang taong para sa kanya. Kasama ang anak nila. Kasama ang pamilya.
At kasama ang pagmamahal na hindi na mawawala pa. Hindi niya akalain na ang lalaking nakatabi niya ng isang gabi ay ang magbibigay sa kanya ng pamilya, ang magbibigay sa kanya ng anak niya, na tunay na nagpapasaya sa kanya araw-araw. Tunay nga na kapag gumalaw si Tadhana, wala ka nang magagawa pa. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Lubos-lubos ang pagpapasalamat niya sa Diyos dahil ibinigay sa kanya ang ganitong klaseng lalaki. Mula nang magkaanak sila, naging maalaga ito ng sobre sa kanya. Hindi lang sa kanya, kundi na rin pati sa anak nila. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Azrael at Camila. Muli ay ako po si Miss Bibi. Maraming salamat.